our Sunday here in San Juan. And right away, fireworks. Mintes lang yung tira neto ni Vinoya. But the game is underway between EAC and Arellano. Good intention sana doon. Right of the jump ball. King Gortiza off Eto the na. screen. Iyon He naman. knocks it down. Wasting no time to make his presence felt. As expected para dito kay King Gortiza. Ongotan. Pull-up jumper is off. Here comes Harvey Pagsanhan. Ayun na naman si What a Gortiza on the pass. pass break. Gortiza on the touchdown. EAC is starting off strong. Ang bilis ng laruan para dito sa EAC. And I think that's the objective here for Coach Gerson. Si Umpad ang kanyang pinakamatangkad na player. Mostly undersized yung kanyang mga bigs. So they want to play fast. And Harvey Pagsanhan scores in transition. 7 points in a minute and a second for the EAC Generals. Timeout agad para sa Arellano Chiefs. The sky is the limit. Tara na, masama-sama. Dahil together, we own the future. This is our league. This is our moment. Sa puso mo, the sky is the limit. Tara na, masama-sama. Dahil together, we own the future. Kaya natin ni. Kabailan tayo daytoy. Kaya natin ini. Kaya natin ni. Kaya natin ni. Kabailan tayo daytoy. Kaya natin ini. Own the future. Guy on the floor. This was up against one of the tallest in Miggy Corteza. Hindi natakot itong si Kyle na alam na kahit na kaya siyang bantayan ni Corteza. Talagang yung mindset niya, look to attack talaga siya. Payosing, spin move. What a getaway by James Payosing. Ni Sanko doon. Alam mo, masipag din si Sanko rebound. There's a A red-hot start for the EAC Generals here. 7-0 in the first minute of the game. And naman, let's use this opportunity to hear our first report. Let's go to our courtside reporter, Gleisel Galpog. Gleisel, go ahead. Our two teams for today might be the underdogs in the league, but we surely can't count them out. This season is all about building and redemption for the Chiefs. Yan ang sabi sa akin ni Head Coach Chico Manabat dahil after a couple of heartbreaking losses from last season, he says that this time they are coming out much more confident with their program. He also added that they have seen the lowest of the low, kaya naman sigurado raw siyang they know what it takes to work their way up. Also in his second year, Coach Gerson Cabaltels told me that he feels flattered to be perceived as a Final Four contender, but their goal is to make sure that all their preparations translate inside the court. Ika nga ni Coach Gerson, we need to be aggressive and compete for the whole 40 minutes. Martin and Bo, sabi rin niya sa akin na bawat general daw ay kaabang-abang this season that because all of them are coming out equally hungry for the W's. Yan muna sa panig ng dalawang teams, Martin and Bo. Thank you, Gleisel. Let's talk about Arellano first. Tama si Gleisel, a couple of heartbreaking games last season for the Chiefs. Kasi late entry itong si Coach Chico Manabat sa sistema ng Arellano. So, kumbaga hindi pa familiar. He took the season, yung mismong NCAA season, yun ang ginamit nila para ma-familiarize nila yung sarili nila sa sistema at sa isa't isa. Oh, hindi, yun ang mahirap eh. Kasi ang pinakaano talaga sa isang team is the system itself, kung ano yung magiging sistemang itatakbo nila. Most likely, in this second season ni Coach Gerson tsaka ni Coach Chico, medyo magiging okay na tong dalawang teams na to. That's right. JL Kapulong, by the way, Ayun tuned in. 4 na puntos na para kay Kapulong. Pagsanhan. Also his second basket in the game dito naman sa EAC last season. Di natin in-expect yung magiging performance ng EAC, but we immediately felt the impact of the coaching of Coach Gerson Cabiltes. Kaya ngayong season, nilagay na natin siya. Karamihan nilalagay siya sa mga Final Four picks, ang prediction. Pero si JL Kapulong, Big Bo, ito yung inaabangan mo. Pinapakitaan tayong mga galaw. Yan dalawang yan ang gusto kong makitang mag-improve this season. Kasi nga, they have the heights, they had the heft. So, it's most likely malaking impact itong dalawang to. Axel Doromal falling down. Doromal a couple of seasons ago and he was
playing for the Chiefs alongside Cade Flores, Oo. who is in the pros right now. He was the second leading scorer. Ito yung Of the mga top league. scorer before Yeah. ng Arellano Kay Flores, itong Duromal. Ito na naman, nakaka-play para Muntikan. sa EAC. Wala. Ongotan picks it up. T-Mac will wait and will engineer this offense. They go to the post. Oh, Kapulong! Meron yan. The big boy showing us the range. Yes, sir. All of 7 points. Lahat yan galing kay JL Kapulong. Kanina, 2 sa loob. Ngayon, pinakitaan tayo. Sa labas naman, kuya. Dito, kayang-kaya ko to. Hindi Mo naman may pressure pa siya. Oh, ito. Pre-pressure niya si Umpad. 1v1. Oh, oh! Oh! Mintis lang para kay JL. Gurtiza doesn't have the numbers. He doesn't care though. Rebound goes to Dre De Leon. De Leon on the move. They go to Kapulong. Count Yan it! naman. And one for JL Kapulong. And a much-deserved flex afterwards. All in para kay Kapulong. Ito sa labas. Unang 2 sa loob. Ito sa labas. And then, ito yung pass break play. Yun ang kagandahan dito sa mga bigs ngayon In this era, they can finish even they have a contact. Yeah. At ito si JL Kapulong can be a traditional big. Pwede, diba? Meron siyang na back to the basket sa loob na laro lang, mga ganun. They have the same parang kumbaga attributes with Sean O'Malley. Yeah. Diba? Pareho sila ng ano. They can play inside, they can have a shot outside. That's right. Right now, it's EAC versus JL Kapulong in terms of scoring. Isa lang Tinabla niya yung laban natin. Gorteza from the corner. Wala. Nothing there. And Vinoya pulls it down. And Dre De Leon will engineer this offense. Kapulong up top. Surveys. They go to the right flank. T-Mac now closely covered by King Gorteza. Teka, may tawag tayo dito. Too close for comfort. Itong depensa ni JC Luciano. Yun ang mahirap kapag i-resist mo itong si Kapulong. Hindi mo maitutulak ng pabasta. Yeah. Sa laki niya, pag na-establish niya yung position niya, ang hirap mo yung tulak ng ganun-ganun na lang Kasi parang ngayon, parang trimmed down version na to ni JL Kapulong. Medyo pumayat. Medyo nagkaroon ng mas muscle pa. Yan. Mas muscle pa. So, yun nga, magbe-benefit din siya kasi mas makakagalaw siya ng maayos. And syempre, mobility niya. what's this? Prevention din sa injury. That's right. Kasi nga malaki siyang tao Kyle Ochavo, nakakapasok lang, pulling the trigger and knocking it down. The electrifying Kyle Ochavo, nagparamdam agad, Big Bo. Itong batang to, wala nang warm up dito. Bigyan mo to ng puwang. Titira to. That's right. Pumasok kasama ni Ochavo kanina si Kinal, si Loristo, at itong si Wilmar Oftana, who is also a former Arellano Chief. Meantime, Kyle sends it to the corner. Kinal! Kaboom! Tayo naman. Nakausap ko si Coach Gerson Cabildes nung media conference natin. Sabi ko, Coach, sino ang susurpresa sa amin sa lineup mo? Nagulat ako, sinabi niya, Nico Kinal, ang laki daw ng in-improve pagdating sa 3-point shooting. Ito na siya. Ochavo. Gorteza, a more open look. Oh, it's raining threes for EAC. Grabe yun. And ito na yung pinakamalaking kalamangan natin at 9. 9, oo. And hindi pa nakaka-score yung ibang player ng ng Arellano Lahat to kay JL Kapulong pa. That's right. Nawala na ngayon. Nasa labas. Ayun na mga narinig tayo. Ang bilis namang sumagot noon. Kuya, teka lang. Tahimik ka muna dyan. Si Dre De Leon ang pumuntos. That breaks the 9-0 run of EAC. This is a fast game. We're playing Gorteza. Ganda sana nun kung pumasok. Airball lang. Sayang. Ganda ng pasa ni Ochavo. Meantime, we need to take a break here. High octane offense from both sides. Ochavo finding Kinal at the corner after just hitting the 3. Ito naman si King Gorteza also contributing. Hindi mo pwedeng iiwan ng ganun kaluwag yun. And
Ito naman, bumawi si Trey De Leon para sa Arellano Chiefs. Nailing their second triple of the game. It's been a fast-paced affair. Valencia coming up short. Bad guy will finish with the left. Ayun lang, ang mali ni Valencia doon. Siya na yung tumira. Medyo pumressure pa siya kaya nalibro yung defense. Uy! Oh, that's a clear offensive foul on the screen on Joshua De La Cruz. Ayun o. Yung Pinilit niya pa eh. Pinilit niya pa i-intercept. Kaya lang yun nga. Masyadong malayo yung pasa lang. Ayun. Oh, malinaw yun. May konting extension pa. Dito sa harap natin yun nangyari. Hindi mo makikakaila. Borromeo called for the foul as he was trying to guard Kylo Chavo. Itong EAC Big Bo, napansin natin talagang inaangat yung pace ng laro. Lagi may nakalead-out na player, no? Oo. Isa, dalawa, meron. Ganun sila katiwala sa rebounder nila na makukuha ng mga kasama nila. That's why somebody's leaking out already. Okay, timeout muna tayo. Tinawag dito ni Coach Gerson Cabildes. Abante sila ng 8 puntos. Good chance of taking the lead right here. Pull-up jumper for Clint. That's good! Mapua takes the lead. Clint Escanes with his 19th point of the game. How about this? Wow! Pull-up jumper with the bother from the defense didn't matter. Balik sa ating laban, 20-12. That is the tally so far with 3:21 to go. Dami nag-i-enjoy dito sa loob ng Philoy. Din Santiago Manabat, of course, the better half of Coach Chico Manabat. One of the best volleyball players in the country. And one of the fewest na ganyang kalalaki. Correct. Ganyang kalaki, ganyang katangkad. 5'11", ito si Din. Yung kapatid nito yung ni-naturalize. Si Jaja. Jaja, okay. Yun, 6'4" yun, si Jaja Santiago. Paano nangyari yun? 5'11" siya, ikambal yung dalawa. Hindi kambal. Hindi ba? Sorry. Kala ko Tanda kambal. si Din. Akala ko kambal silang dalawa. Ang lalaki, no? Talaga nasa lahi nila. Kinal from straight away. As we resume action here in the first frame. Arellano, tumatakbo na rin. Borromeo, forcing the issue on Nico Kinal. Itatawag yan dito kay Kinal. It's gonna be his first. Actually, dun sa tira nito ni Kinal, makikita mong shooter talaga. Yeah. Yung kamay niya, parang alam mo yung pag bumitaw, kakabahan ka eh. Kasi nga, laki na rin ng last season. Okay naman siya, nasa 30% yung 3-point shooting niya. Sabi ni Coach Gerson, mas sureable siya ngayon. Yung meron ka ba namang 6 to 7 months para i-improve yung sarili mo? Pag hindi ka nag-improve, ikaw na may problema. And that's how you earn more playing time. Yun diba? ang pinakamaganda doon. Kapag ka nag-improve ka in off-season, most likely you will have a much better playing time going to the season. At ngayon, buong-buo yung tiwala sa kanya ni Coach Gerson. Getting some minutes here in the first quarter. Kylo Chavo now against Yuan Kamay. Ochavo, Oftana. This guy has range as well. That one rattles out. Ito si Kamay. We see a lot of bigs utilized here by Coach Chico Manabat. Oo, nakailang rotation na siya sa bigs eh. Ito si Libang. Inside. Oftana. Heads up play. Naagaw niya. Ochavo now. Mamadali. Time. Bounce pass. Inabot. Ito ni Kamay. Masyado na malalim itong si Kinal doon sa backdoor play na yun. Kamay. Ito si Libang. This is CJ Libang. One of the new faces in the front line for Arellano. Pass ni Valencia. Pull-up jumper. Well covered. Kita mo naman yung depensa nila kay Basti Valencia. Talaga namang face up. It's either dormay ko dyan, pero hardly offense ang ibibigay namin sa'yo. But EAC turns it over
Kamay bouncing it inside. And that's Cyril Hernal scoring with the left. So 14-20. Arellano cuts into that lead. Ochavo on top. Kyle sends it to the corner. Oftana open again. This time he puts it in. Kanina pa sinusubukan ni Oftana yun. Isa sa top. Nagbinti siya pero ngayon ito sa corner. Hindi na ipinahiya yung teammate. Ito si Wilmer Oftana, meron talagang bitaw yan at alam niya ng Arellano. Yan yung ginagawa niya nung nasa Arellano chief siya. Alright, it's going to be a travel here. Let's take a look at the action. Yuan Kamay. So bounce pass here. So they like to find rookie na si Cyril Hernal. But on the other side, Wilmer Oftana knocking it down from the left corner. Kanina pa nalilibre yung corner na yun. Nakakadalawa na si Gortiza dyan. Ngayon naman, itong si Oftana. Medyo napapasobra lang yung help side ditong Arellano sa gitna na naiiwan nila yung mga corners. Ito si CJ Libang. And at the free throw line right now. Again, a new face in the fold mula sa Pililla Rizal. 6'5". 23 years old na. So, mature na rin ang laruan nito. Meantime, Hernal with some action, getting the offensive board and another foul on the Generals. And kanina pa nakakakuha ng offensive rebound off a free throw itong Arellano na to because of this guy, Hernal. Yun yung pinaka-mortal sin off a free throw. Tatlo na kayo dyan. Iisa lang yung Arellano. Nakukuhanan pa kayo ng bola. Pero ito nagiging problema ng Arellano Chiefs. Nagmimintis naman sila ngayon. Sa free throw. Hindi sila makakapitalize. They've been getting getting the fouls and earning trips to the free throw line. Pero hindi sila nakaka-convert. Medyo masama ang percentage nila sa free throw. Second one is good for Hernal. Every time nasisitahin natin, nasushoot. Oo nga eh. Dapat laging ganun, no? Oo. Hindi mo naman pwedeng sitahin lagi. Ochavo. Oftana. Bagay. Aatake. Bagay. That's the whistle. And kaya yung sistema ng EAC. If you don't have the look from the outside, you have the license to attack. They will look inside. And they have the ability. You have Gortiza there. Ito si Bagay ngayon. Kaya nila. Kaya nilang, kumbaga, on a one-on-one basis, they have the ability. May mga players sila na pwede mag-create, ano? At umatake. O hindi man create one-on-one primarily, may mga secondary attackers sila. Pwede ka kasi atake ka lang, maging decoy, papa-help side defense ka, pasa sa labas. Yun yung mga umaatake talaga eh. Dapat na maging mindset nila eh. Ayun lang. 0 out of 2. Pati dito sa EAC. Nagbiminti sila sa free throw. Borromeo, J. Geronimo to enter the game for the first time. T-Mac, no. And that's a board for Jethro Bacud. Si Lucero ang magpo-point guard ngayon para sa EAC. About a 2-second difference between the shot and the game clock. Lucero. That's not a good foul from Borromeo. Both teams in the penalty already. So, freebies ang ibibigay neto ni Borromeo. Medyo napasobra yung pressure niya doon. Ito si Aldeo Lucero. Yun din yung isa sa mga kailangan mapag-aralan ng mga players na ito. Na, alamin mo kung penalty na kayo, kung if you still have a fouls to give. Kung ganitong nagmimintis, okay lang eh. Diba? Pero kung ang mga mapapaw nyo, mga shooter, parang nakakapanghinayang. Correct. Ito naman yung mga ganito, hindi mo naman mape-predict kung kailan sila. Lalo pag guardia, magmimintis, di ba? Kaya dapat honest defense ka. And you have to be aware of the situation. Ito, 1 out of 2 for Lucero. Tubong Davao de Oro. Nahihirapan sa inbound ng Arellano. They have 13 seconds to operate. RJ.
T-Mac will attack. Ongotan all the way. 3 seconds left. Half-court heave will not go. And time expires here in the first quarter. It is EAC who has taken control from the first minute down to the final minute in the first frame. They're up right now 24-17. Pagbalik natin, we'll give it a second quarter of this game. This is our league, this is our moment. Sa puso mo, the sky is the limit.